babawasan niya yung steam. Okay? Hanggang sa maging 30. Ngayon, siyempre naka-open yan, di ba? Ay nag-decrease yung yung flow ng steam. Tapos pumunta ng 28. So magbabato ulit dito. Diba? So ang mangyayari niyan, babawasan niya yun. I-maintain mo lang na constant to, yung cold water. Okay? So gagawin niya, increase niya yon para bumalik sa 30. So mangyayari niya, increase, decrease, increase, decrease hanggang sa maging linear na yung output. So 30 degrees. So kung naka 30 na yan, wala na siyang gagawin. I-maintain lang yung 30. Okay? So may feedback siya, no? Ito yung nag-determine ng temperature. Classification of systems, marami yan, 6. So linear, saka non-linear. Time invariant, saka time varying system. Continuous time, saka discrete time system. Dynamic, saka static. Deterministic, at saka stochastic system. Causal and non-causal system. So, bibigyan ko lang kayo ng brief idea kung ano yung mga yan. Then, iisa-isahin natin. Linear and non-linear. Pag sa equation, alam na natin, kapag linear, ang exponent ng x and y should be 1. Kapag nag-exponent siya higher than 1, non-linear na yun. Okay? Pag sinabing time invariant, nagbabago yung time, hindi nagbabago yung output. Pag time varying system, ibang time, iba rin yung output niya. Okay? Continuous time, ibig sabihin, continuous ang kanyang output kahit na naputol na yung input. Kahit na wala na siyang input, may output pa rin siya. Okay? Pag sinabi ng discrete time system, no, may certain time na titigil siya doon sa value, then may certain time na yung ibang value naman, may range. So halimbawa, 10 volts siya mula 1 second to 10 seconds. Tapos 12 volts siya 10 seconds to 15 seconds, parang ganon. So that is discrete time system. Dynamic, ibig sabihin yan, nagbabago yung input, nagbabago yung output. Static, nagbabago yung input, walang magbabago sa output. Steady lang siya. Deterministic, so ibig sabihin ng deterministic, kung ano yung input mo, alam mo na kaagad yung output. Predicted mo na kaagad yung output. Diba? So meron siyang predetermined na value, let's say, at 5 seconds, nasa 10 meters na siya. Okay? So, pagdating ng 10 seconds, 10 meters na talaga siya. Determined mo na eh. Stochastic, huhulaan mo. So, halimbawa, nung Lunes umulan, nung Martes umulan, tapos nung Miyerkules umaraw. Next week, paligurado, Lunes umulan, Martes umulan, Wednesday aaraw. Stochastic. Okay? Causal and non-causal. Causal, cause. Ibig sabihin, may nangyari nung nakaraan, ito yung resulta. Diba? Ito, may result pero wala siyang pinanggalingan. Nakuha ba? Kunyari, ay, ba't ganun? Bakit 5 volts? Saan galing? Hindi nila alam. Basta nag 5 volts lang, non-causal. Ito naman, nag 5 volts siya kasi nag-apply ako nag 5 volts yung output kasi nag-apply ako ng 3 volts. Non-causal pala mga sagot ko dati. Kaya nga may cause, di ba? Causal. Ito, lumabas na lang yung value. Okay? Pero, sa totoo lang, itong non-causal, future to, ito yung past. Past data sa nakaraan, in-apply mo. Ito naman, parang ngayon lang siya. Di ba? Kasi, ipipredict mo ngayon yung future kung ano yung lalabas na value. Okay? So, okay, dito tayo sa linear and non-linear. Homogeneity muna. Homogeneity. A system is said to be homogeneous if you multiply input with some constant A. Then output will be multiplied by the same value of constant.
Yeah. Okay? So halimbawa, ito tignan nyo, homogeneity, ibig sabihin, 2 plus 3 is 5. Okay? 2 plus 3 is 5. Minultiply ko yung 2 plus 3 ng 2. Kailangan yung output na 5, i-multiply ko rin ng 2. Kailangan mag-equal sila. Tama ba? Isipin nyo, 2 plus 3 is equal to 5. 2 plus 3 is equal to 5. Kailangan sila. Kulang. Tama ba? Tingnan nyo, 2 plus 3. 5. 2 times 2. Pag-multiply ako ng 4, halimbawa. Pag-multiply din ako ng 4 sa kabila. Homogeneity. Tama ba? Next. Sino na? Additivity. Suppose we have a system S and we are giving the input to this system as a sub 1 for the first time, and we are getting the output as b sub 1 corresponding to input a sub 1. On the second time, we are giving input a sub 2 and correspond to this, we are getting the output as b sub 2. Now, suppose this time we are giving input as summation of the previous input a sub 1 plus a sub 2 and corresponding to the input. Suppose we are getting the output as b sub 1 plus b sub 2. Then we can say that that system S is following the property of additivity. Now we are able to define the linear control system as those types of control system which follow the principle of homogeneity and additivity. Okay. Naintindihan nyo to? Same input, same Bibigyan ko kayo ng example ha. May isang basong tubig, isang kutsarang asin, hahaluin ko. Titikman ko siya. Alat. Okay? Then, same volume of water, isang kutsarang asukal, hahaluin ko. Titikman ko siya. Then, another same volume of water, isang kutsarang asin, isang kutsarang asukal. Pinag-combine ko siya. Diba? Kung anong lasa ng dalawa, dapat yung din na magiging lasa nun. Acid tamis. So, additivity. Nakuha niyo ba? So, maalat lang siya kasi isang kutsarang asin eh. Alat talaga. Tapos tumamis. Matamis naman siya kung isang kutsarang asukal. Pero provided wag mong lulunogin yung unang asin na yung ininom mo na may asin. Steady mo lang siya dito tapos isang kutsarang asukal. Tapos tikman mo. Natikman mo na. Tapos isang basong tubig, isang kutsarang asin, isang kutsarang asukal, ihalo mo, tikman mo. Kung magkaparehas sila, linear yun. Naintindihan niyo ba? Opo, sir. Ba't kasi inom ng tubig kasi? Subukan nyo nga, subukan nyo sa bahay. Hindi naman siya mahuubos lahat eh, yung kahit lagyan mo na isang kutsara kasi hindi siya mahuubos lahat kasi magiging saturated yun, di ba? Saturated, ibig sabihin, hindi na kaya ng sugar granules o kaya ng salt granules na mag-mix pa sa tubig kasi punong-puno na ng molecules ng sugar o kaya ng salt, di ba? Kaya hindi rin masyadong maalat yun kasi may iwan sa ilalim. Hindi na Okay? dissolve. Hindi siya na-dissolve. Example, we can simply define, ito naman non-linear, no? As a control system which does not follow the principle of homogeneity. So in real life, all control systems are non-linear. Okay? Linear control systems only exist in theory. Okay, the describing function is approximate procedure for analyzing certain nonlinear problems. Salary, hindi siya linear. Let's say January, wala kang absent, mantaas ang sweldo mo. February, may mga absent ka, so bawas ang sweldo mo. Sa March, absent ka pero konti lang, halimbawa ganun. Pasa Tapos resignation. April, bayaran ng income tax, so babawasan sa sweldo mo, di ba? Halimbawa. So iba-iba ang output. Driving a car.
So, Speed. magiging linear lang siya kung dire-diretso sa yung Steady speed lang. mo, steady. Kahit kay mabangga ka, kay whatever, kay curve yan, basta dire-diretso, di ba? Linear yon. Pero halimbawa may tatawid, nasa Bubuli na yun. pedestrian, di ba? Titigil ka, di ba? So, hindi na yan linear. Temperature change. So, iba-ibang time, iba-ibang temperature. Diba? Kung dumami yung tao, tataas ang temperature, so hindi siya magiging linear. Straight line. Bakit hindi siya linear? Pwedeng may ito. May Ha? Bakit hindi siya linear? Kasi pag sinabi mo straight line, depende sa straight line. May horizontal, may vertical. So pag nag-line na ganyan, tapos biglang tumaas na gayon, straight line pa rin yun. So pero hindi na siya linear. Okay? Population growth. So hindi linear to. Chemical reaction, hindi rin. Ito, paano yung masasabi hindi linear to? sa vacuum. Di ba pag free falling, binitawan mo lang yun, di ba? Free falling. So mas lalo siyang bumibilis kapag malapit na sa Sa ground. vacuum, linear siya. So compound interestity rin kasi percentage to di ba? So iba-iba. So ito yung mga non-linear sample. O ito linear. Linear to. This one is also linear. Ito non-linear. Napansin niyo ba? Same lang naman yon. Pero ito, Diretso. dire-diretso lang siyang umakyat. So ito, di ba? So yung pinagkaiba ng linear sa kanang linear, yung nagluluto. Nag-change ng temperature. Di ba kung isa papahinahin mo yung apoy, lalakasin mo yung apoy, so non-linear. So yung bumababa doon na rugged, so hindi rin siya linear, di ba? O yung train natin. So parang yung sa sasakyan din yan eh. Pag nag-curve, syempre, kailangan mong mag-reduce ng speed kapag nag-curve. Otherwise, mag-sway ka dun sa kabila. Okay? Ayan. So ito yung mga sign ng non-linearity, friction. Pag walang friction kasi, madudulas ka. At hindi ka makakatayo. Hindi rin magiging steady yung table. Itong pencil case, magsusway yan pag walang friction. So, kunyari, nasa slide ka, meron part doon na ubus na yung ubus na yung kwan, yung papadulas doon. Sugat. Kaya pwede, o masisira yung di ba? Ayan. So, iba na yung pagbaba. Okay? So, and yung mga iba dyan, let's say change of sign, di ba? Dead zone. Dead zone, ibig sabihin, nag-stop eh. Diba? Then, nag-go ulit. So, mayroong gap. Okay. Okay, so let's, proceed with the mathematical expressions. Ito yung kung paano ma-determine kung linear or non-linear. Number one, determine the output at first input, x1t. So, meron siyang output na y1t. X sub 2, another input, meron siyang corresponding output. So, gagawin mo, i-add mo yung dalawa, and, ito pala, ang gagawin mo, i-add mo yung dalawang output. Dito naman, determine the output if pinag-add mo yung dalawang input, may lalabas na output, y double prime. Okay, so if y prime t at saka y double prime t is equal, the system is linear. Ang hindi, non-linear. Okay, so let's try to analyze this number 1. Okay, so sabihin nyo lang kung linear or non-linear. Number 1, y sub t is equal to t x sub t. So, unahin natin yung first input, x1